Taas kamay ng mga walang ka-cuddle weather ngayong Pasko. Gaya rin ba kayo ni na Janres at Danilyn na hindi inaasahan ng plot twist ng taon? Napakasilosa niya. Kunting kibot mo lang, papansin agad. Even my cousin or pamangkin, ganun. Ay, silosa niya. Wala na po siyang time na na yung quality time po talaga namin. Parang okay na po sa kanya na nagkakasama kami palagi, nagkikita kami palagi, ganun. Nako, solusyon na natin yan. At pag-usapan habang namamasyal sa malalamig na Christmas pasyalan. Parang araw natupad ang nasa wishlist ni na Janres at Danilyn nang mag-cruise ang kanilang mga landas. Nagkakilala po kami ni Danilyn sa isang shooting. Same po kaming rumarakat sa mga taping. One time, inaya ko po siyang lumabas. Matapos ang isang buwan, naging official sila at may label na. Pero ang inaakalang merry na love story, mukhang hindi na raw aabot pa ngayong Pasko. Nangingi po ako sa kanya ng 3 days para ayusin yung sarili ko. After 3 days, hindi po siya nagre-response ng maayos. Nakakatulog nga po ako. Kapag gusto mo po talaga ayusin, parang bibigyan mo po ng oras. Magkaayos pa kaya ang dalawa para naman happy ang kanilang Christmas? Puro ka kasi nungalingan. Tapos na yun. Nang nakikipag-ayos na raw si Janres sa kanyang girlfriend. May nagustuhan po siyang iba. Inaantay ko lang po na mag-effort po siya. Naku po, ang masayang love story na uwi sa hiwalayan. Pares po kaming galit sa isa't isa. Bigla na lang po kaming hindi talaga nag-usap. At ang pinakamasakit, wala pa raw silang closure. Oh, pep. Bago tapos na ang airtime ng AHA, hindi pa kayo tapos magtalo riyan. Ang diskusyon ng nanlamig nilang relasyon, dito na natin ituloy. Sa mga pasyalang malalamig din. Ano, G? Punta tayong Mandaluyong. Dito sa isang ice skating rink. Meron daw malamig na banggaang magaganap. Hindi na mga emosyon, kundi na mga bump car. Oh guys, ganito para gumaan-gaan ang dibdib nyo, maglabas muna kayo ng mga hinanakit nyo sa isa't isa. Pero syempre, para hindi kayo magsakitan, dito natin yan gagawin sa isang bump car on ice. Aray, isa pa. Ano kayong problema nito? Ayaw mong tumigil Sige, ako naman ngayon. Mas malakas Grabe! Nakarami kayo ng bump doon, Oh, okay na ba? Na-release nyo na ba? Okay. Alam mo kanina ka pa! Sa pinakabagong paandar na pasyalan ngayong Pasko, tiyak kakabuga inyong puso sa bangga ng mga sasakyan sa ibabaw ng yelo. Alam nyo bang gamit ang motor at baterya, umaandar ang ice bumper cars na nakakabit naman sa isang joystick? Think of a remote control toy car, guys. May gulong din ang kada sasakyan para umandar ang mga ito sa yelo. Safe na safe din naman daw ito dahil bukod sa rubber bumper, meron din itong inflatable support na malasalbabida ang itsura. Pwedeng masubukan ang ice bumper cars na ito sa halagang 150 pesos kada 5 minuto. Hindi pa tayo tapos sa usapang malamig na relasyon at destinasyon. Lilipat naman tayo sa pasyalang may snow. Pero sa biyaheng ito, hindi kayo magkakaroon ng jet lag dahil may snow na raw dito sa Nae, Cavite. For real? Ang 14 na hektaryang farm na ito sa Cavite, dinarayo dahil sa kanilang 33 attractions na ang tema, pasyalan around the world. Para ng araw kayong lumipad sa mga sikat na lugar sa labas ng Pilipinas. Pero ngayong Pasko, ang naisipan nilang pasabog, ang magpaulan ng snow sa kanilang Christmas village. I want as realistic as possible yung feeling at yung itsura pag nag-picture taking ka at meron po kaming moving train. Let the snow party begin.
Pero FYI mga kaaha, hindi talaga totoong snow o yelo ito ha. Alam niyo bang ito ay mga bula o bubble mula sa organic soap? Kaya hindi raw ito masama sa ating balat. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ang snow natin ay puro artificial? Sus! Ganito kasi yan. Kahit pa December season o kahit gaano pa kalamig ang Pasko mo, hindi pa rin ito sapat para makabuo ng snow. Okay? In most cases kasi, kailangan ng at least 32 degrees Fahrenheit para mabuo ang snow. Kaya, tanggapin nyo na lang kasi na ang klima at lokasyon ng Pilipinas ay pang tropical talaga. Pero teka, nagkakasiyahan ang lahat pero hindi pa rin nagkakaroon ng closure itong dalawa nating kaaha. Lingid sa kaalaman ni Danilyn, ang isa sa mga mascot na nagpapasaya sa kanya sa train ride. Pwede ba tayo mag-usap? Para hindi sila mailang, iniwan muna namin ng dalawa para masinsinang makapag-usap. Magkaayos na kaya sila? Hindi man sila nagkabalikan, ang mahalaga ay nagkaroon sila ng maayos na paghiwalay. Nakuha na nila ang closure na kanilang deserve. Laging tandaan mga kaaha, anumang alita na meron tayo sa ibang tao, ngayong Pasko, ang pinakamagandang regalong mabibigay natin, kapatawaran para sa mga nanakit sa atin at para sa ating mga sarili.